Magandang araw sa inyong lahat. At salamat sa pagsama sa akin dito sa LOP, Kwento. Lahat tayo ay may mga kuwentong hindi malilimutan mula sa ating pagkabata. Mga larong tagu-taguan, magatawanan sa ilaling magpuno. Ngunit paano kung ang isang laro ay hindi na natapos? Paano kung ang isang tawag ay hindi na sinagot noong taong 1998 sa isang maliit na baryo sa Mindoro? Isang batang nagngangalang, laya ang naglaho habang naglalaro. Walang bakas, walang saksi, tanging isang nakabibinging katahimikan. Ang kuwento sana ay natapos na room. Isa lamang sa maraming malulungkot na misteryo. Ngunit pagkatapos ng 14 na taon, isang grupo ng mga hiker ang nagbukas ng isang lumang backpack. Hindi nila alam na ang kanilang simpleng paglalakbay ay magbubukas sa isang lihim na mas nakakatakot pa sa anumang hayop sa gubat. Ang laman ng backpack na iyon ay hindi lamang sagot sa nakaraan. Ito ay isang susi sa isang kadilimang patuloy pa ring nabubuhay. Ang backpack ay nakaraan. Ang hangin sa tuktok ng bundok halcon ay may sariling tinig. Hindi ito isang simpleng ihip lamang. Ito ay isang bulong. Isang hiningangang bundok na libu-libong taon nang nagmamasid sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Sa taong 2012, isang grupo ng mahiker ang nakikinig sa bulong na iyon. Hindi dahil sa pagkamangha, kundi dahil sa matinding pagod na dumadagan sa kanilang mga balikat. Ang bawat pahinga nila ay may kasamang kirot at ang putik na kumakapit sa kanilang mga bota ay tila humihila sa kanila pabalik sa lupa. Isang maling tapa, iyon lang ang kinailangan para mabago ang lahat. Si Marco, ang pinakabata sa grupo, ay nadulas sa isang batong natatakpan ng lumot. Ang kanyang katawan ay kumulong pababa ang ilang talampakan at sa isang desperadong pagtatangka na kumapit. Ang kanyang magamay ay humawa sa isang makapal na ugat na nakausli mula sa isang madilim na siwang sa pagitan ng dalawang naglalakihang bato. Ligtas siya, ngunit habang sinusubukan niyang bumawi ang hininga, napansin niya ito. Sa lumang siwang, sa lilim ng pako at ligaw na halaman, may isang bagay na hindi dapat naroron. Isang bagay na kinalimutan ng ulan at ng araw, isang lumang backpack. Ang kulay rosas nitong tela ay kupas na, halos naging kulay na, lupa at putik na, yumakap dito sa lukna, maraming taon, nagalangan. Ngunit dalaing kuryosidad, naktulungan sila para maingat na may labas ito. Bawat pagila ay may kasamang paglagas nga, matuyong dahon at pakalas nga ugat. Ang backpack ay mabigat, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng panahon na pasan nito. Ang sipir ay matigas at kinakalawang na, kinailangan pang isang maliit na kutsilyo para pilitin itong bumukas. At nang sa wakas ay bumigay ito, isang amoy ang kumalat sa hangin. Hindi ito ang amoy ng nabubulok na tela. Ito ay ang amoy ng tahimikan ng isang kwentong hindi kailanman naikwento. At sa loob, sa isang iglap, natapos ang lahat ng tanong na dalangang pamagat ng kwentong ito. Ang sikreto na itinago na bundok sa loob na 14 na taon ay sa wakas nabunyak. Hindi ito bato. Buto ito, isang maliit na bungo na kasing buting gatas, ngunit marupok tingnan. Ang nakapatong sa ibabaw nga gamit na halos lupa na rin. Sa tabi nito, isang manikang yari sa kamay mula sa hiblang nga baka. Ang dalawang mata nitong itim na butones ay tila nakatitik sa kanila. Isang tahimik na saksi sa isang hindi malamang trahedya. At sa ilalim lahat nito, sa kailaliman ng backpack, isang bagay na malamig ang kumislap. Nang tamaan ng manipis na sinangang araw, isang maliit na pirasong metal, parang medalyo ng aso, na may nakaukit na mga numero. 27. Dahan-dahang metro sa ibaba, sa malit at tahimik na baryo, si Kapitan Elena Sandoval ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang tunok lamang na maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ventilador at ang kaluskos ng kapapeles sa kanyang lamesa. Sa edad na 30 taong gulang, siya ang batas at kayusan sa lugar na iyon. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang magalaw ay tiyak. Sanay na siya sa mga karaniwang problema alitan sa pagitan ng makapitbahay
nga ulat ng nawawalang hayop, mga maliliit na bagay na bumubuo sa buhay nga isang komunidad. Ngunit biglang tumunok ang telepono at ang tunog niyon ay tila mas malakas kaysa karaniwan. Isang boses mula sa kabilang linya, isang pulis mula sa munisipyo ang nagsalita sa formal na tono. May natagpuan daw sa bundok Halcon isang backpack. Posibleng may kaugnayan sa isang lumang kaso. Pinanatili ni Elena ang kanyang profesional na boses. Kalmado, habang kinukuha ang mga detalye. Ngunit nang banggitin ng pulis ang isang pangalan mula sa isang lumang report, Maya. Isang salita. Ngunit para kay Elena, ito ay parang isang malakas na pagsabog na walang tunog. Ang ventilador ay tila uminto sa pag-ikot. Ang mapapeles sa kanyang lamesa ay biglang naging mablangkong piraso lamang. Ang buong mundo sa labas ng kanyang bintana ay naglaho. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na umaling-aunaw sa kanyang isipan at dinala siya nito pabalik sa isang nakaraang gusto na niyang kalimutan. Taong 1970. Ang hangin nun ay hindi malamig at hindi mabigat. Ito ay maligamgam at may dalang amoy ng magabagong pitas na bulakla ng sampagwita at ng matamis na mangga mula sa puno sa kanilang bakuran. Sila ay naglalaro. Sa ilalim ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, siya na nuy isang payat na 16 na taong gulang na dalagita. Si Kyle, ang 11 taong gulang na kuya na laging naastang tagapagtanggol. At si Maya, ang 9 na taong gulang na bunsong kapatid na ang bawat halahak ay parang isang awit. Tagu-taguan. Isang larong simple. Isang larong inosente. Huli ka, sigaw ni Maya. Ang kanyang tawa ay pumuno sa buong bakuran ng matakwan niya. Si Elena sa likod ng malaking punong ng mangga. Ayon. Iyon ang huling ima. Ang huling kumpletong alaala ni Elena sa kanya. Ang mukha ni Maya na puno ng purong kagalakan. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa mahinang ihip ng hangin abang itinuturo si Janito at sumisigaw. Ikaw naman ang taya. Ate Elena pumikit. Si Elena sumandaw sa puno at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Narinig pa niya ang makaluskos ng dahon at ang mabilis na mga yabag ni Kael at Maya na tumatakbo palayo. Naghahanap ng perpektong lugar para magtago. 10, 11 hanggang 20. Pagdilat niya, ang hapon ay biglang naging masyadong tahimik. Ang awit ng mga kuliglig ay tila biglang huminto. Kyle tabak niya, may kasamang ngiti. Walang sumagot. Maya isang katahimikan ang sumunod. Hindi ito ang katahimikan ng isang laro kung saan ang lahat ay nagtatago. Ito ay isang katahimikang mabigat. Isang katahimikang mali. Parang isang nota sa isang kanta na biglang nawala. Maya, sigaw ni Kael mula sa kung saan. Ang boses niya ay nawalan ng saya at napalitan ng pag-aalala. Hindi na ito nakakuha. Lumabas ka na pero walang sinumang lumabas. Walang tinik na sumagot. Walang sigaw na humihingi ng tulong. Walang bakas ng pagpupumigla sa lupa. Tanging ang biglaang pagkawala. Isang puwang na dati punong buhay at tawa ni Maya. Ngayon ay nilamon ng isang nakabibinging katahimikan. Nawala siya. Tuluyan siyang nawala. At ngayon, sa taong 2012, sa loob nga niyang maliit na opisina, ang backpack ni Maya ay nasa harap niya. Nakalagay sa loob ng isang malinaw na plastic bag ng ebidensya. Suot ang puting guwantes. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang maingat niyang binubuksan ang bag. Ang kanyang mamata ay hindi nakatingin sa bungo o sa manika. Nakatuwan ang maito sa maliit na piraso ng metal. Dahan-ahan niyang kinuha ang metal na tek. Hawa niya ngayon sa kanyang mapalat ang numero 27. Ang lamig nito ay tumago sa kanyang guwantes at gumapang sa kanyang ugat. Ngunit hindi ito ang lamig ng metal. Ito ay ang lamig ng 14 na taon nang walang sagot na matanong. Ang lamig ng agabing binangot siya ng huling ngiti ni Maya. Ang lamig ng kasalanan na
Nararamdaman niya dahil siya ang taya. Siya dapat ang naghahanap. At sa sandaling iyon, alam ni Elena na ang kasong ito ay hindi lamang isang folder na magpapatong sa kanyang lamesa. Ito ay isang pangakong binitawan niya sa kanyang sarili maraming taon na ang nakalipas. Isang multo mula sa nakaraan na sa wakas ay bumalik para humingi ni Justicia. At siya, si Kapitan Elena Sandoval, ang magbibigay nito. Ang mapilat ngang panahon, ang oras, ay isang manililok na walang awa. Hindi ito gumagamit ng mepate o martilyo, kundi nga maaraw ng magabi. At ngam, mga katahimikang hindi nababasag. Sa loob ng 14 na taon, hinubog nito ang mataong naiwan ni Maya. Nag-iwan ng magkapilat na hindi nakikita sa balat, kundi sa lalim ng kanilang mga mataas sa bigat ng kanilang pahinga. Dala ang lamik ng metal na tak na may numerong 27. Alam ni Elena na ang unang hakbang ay ang bumalik sa simula. Sa 2 taong pinakawinasaan ng pagkawala ni Maya, hindi siya nagmaneho bilang isang kapitan na may dalang balita, kundi bilang isang anino ng nakaraan. Isang kaibigang nagbabalik sa isang lugar na kapwa nila pinilit kalimutan. Ang bahay ni Kyle ay tila isang litrato ang hindi kumukupas. Ang bakod na kawayan ay naroon pa rin. Medyo marupok na. Ang pinturang bahay na dating matingkat na dilaw ay ngayoy maputla na. Parang isang alaalang pilit na binubura ng araw at ulan. Tumingin si Isabel dito. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila isang bagay lamang na matagal na niyang inaasahan. Pagkatapos, sinabi ni Elena ang pinakamabigat na balita. Sinabi niya ang tungkol sa bungo. Dito na dapat gumuho ang isang ina. Dito na dapat marinig ang isang sigaw na magpapayanig sa buong simbahan. Ngunit si Isabel ay pumikit lamang. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang rosaryo. Natakpuan niya si Kyle sa kanyang paggawa ng muebles sa likod ng bahay. Ngunit hindi na ito isang lugar ng paglika. Ito ay isang libingan ng mahindi natapos na pangarap. Ang amoy ng alikabo at ng barnis na natuyo na ay mas matapang kaysa sa amoy ng sariwang kahoy. Ang makagamitan, mga gari, at katamay na kalatak sa isang lamesa. Nababalutan ng manipis na alikabo. Dilam nga sundalong natulog sa gitna ng laban at hindi na muling gumising si Kyle. Na nasa edad na 25 noong araw na iyon ay ngayon isang lalaking mukhang mas matanda sa kanyang edad na 30. Nakaupo siya sa isang silya sa gitna ng lahat ng ito. Nakatingin sa isang upuang hindi pa tapos. Ang dating sigla sa kanyang mata ay napalitan ng isang permanenteng ulam ng kalungkutan. Kyle, tawag ni Elena. Mahina. Lumingon siya. Walang gulat sa kanyang mukha. Tila matagal na siyang nahihintay. Hindi na kailangan ni Elenang magpaliwanag. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na sobre sa lamesa sa harap ni Kyle. Sa loob, isang malinaw na litrato nga manikang abakan na natakpuan sa backpack. Tinitigan nito ni Kyle ang kanyang madaliri na dati maliksing gumagalaw sa ibabaw nga kahoy ay dahan-dahang gumapang palapit sa litrato, ngunit hindi ito hinawakan. Tila natatakot siyang baka maging abo ito sa kanyang pahawak. Walang luhang pumata mula sa kanyang gamata. Matagal nang natuyo ang balon ng kanyang naluha. Ang naiwan na lamang ay isang disyertong ang pagsisisi at mga sana. Kasalanan ko, bulong niya. Ang boses ay kasing gaspang ng isang hindi pa nalilihang kahoy. Ako ang kuya niya. Ako dapat ang nagbabantay. Dapat mas binantayan ko siya. Elena, dapat hindi ko siya hinayaang magtago ng malayo. Ito ang litanyang paulit-ulit na binibigkas ni Kyle sa kanyang isipan sa loob ng 5,110 araw. Isang parusang siya mismo ang nagpataw sa kanyang sarili. Mas mabigat kaysa anumang hatol ng korte. Ang susunod na hinto ni Elena ay ang simbahan. Isang lugar na naging kanlungan ni Isabel, ang ina ni Maya. Sa lumang maliit at tahimik na gusaling bato. Sa harap ng altar na naliligo. Sa makulay na liwanag mula sa stained glass na bintana, nakaluhod si Isabel. Ang kanyang magkamay ay mahigpit na magkahawak sa isang rosaryo kung si Kyle ay ang larawan ng isang taong binitawan na ang pag-asa.
Si Isabel naman ay ang larawan ngang isang taong buong-buo itong niyakap. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang nga balikat ay diretso. Tila ang kanyang pananampalataya ay isang baluti na hindi kayang tagusin ng anumang kalungkutan. Umupo siya na sa bangko sa likuran niya, nahintay hanggang sa matapos siya. Hindi lumingon si Isabel, ngunit alam niyang naroon si Elena, kapitan. Sabi ni Isabel nang hindi gumagalaw. Ang boses ay kalmado at mainahon. Lumapit si Elena. Eling Isabel, sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang masalita. May balita ako tungkol kay Maya. Sa pagkakataong ito, umarap si Isabel. Ang kanyang mamata ay walang bakas ng pag-aalala, kundi ang isang matiyagang pag-asam. Ipinakita ni Elena ang litrato ng backpack at isang NGT, isang maliit at halos hindi mapansing ngiti, ang sumilay sa kanyang maalabi. Isang ngiting hindi nababagay sa sitwasyon. Salamat sa Diyos. Bulong niya. Ang nasalita ay tila isang dasal. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay dinalisay na. Payapa na siya ngayon sa kanyang dalisay na himlayan. Naramdaman ni Elena ang isang biglaang lamig sa kanyang bato. Dinalisay. Dalisay na himlayan hindi. Ito ang masalitang isang inang nawalan. Ito ay mga salita ng isang taong naniniwala sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang kapayapaan ni Isabel ay hindi kapayapaan ng pagtanggap. Ito ay kapayapaan ng isang taong sigurado. At ang katiyakang iyon ang siyang nakakatakot. Ang biyahe ni Elena pabalik sa kanyang opisina ay isang mahabang katahimikan. Ang maimahe ni Kyle at Isabel ay nagsasalitan sa kanyang isipan. Ang nakikitang pagdurusa ng anak na lalaki at ang hindi maintindihang katahimikan ng ina. Ang trahedya ng pamilya ay biglang naging isang palaisipan. Ang kalungkutan ay naging isang malamig na tanong. Saan ang dalisay na himlayan na iyon at bakit ang isang batang nawala ay kailangang dalisayin? Ang tanong na iyon ang naktulak sa kanya na muling buksan ang plastic bag ng ebidensya. Hindi na bilang malabing ang isang kaibigan, kundi bilang susisa, isang pinto na nakasara sa loob ng 4 na taon. Ang mga taong nganino, ang sagot ay wala sa mga folder na punong alikabo sa kanyang opisina. Wala ito sa malumang testimonya na mga kapitbahay na nagsasabing wala silang nakita. Wala silang narinig. Ang sagot, naisip ni Elena habang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, ay nasama bagay na minamaliit. Ang kanyang mamata ay bumalik sa litratong manikang abaka na ngayon ay nasa ibabaw kanyang lamesa. Nasa loop ng isang malit na bagnang ebidensya. Isang simpleng laruan. Ngunit habang tinititigan niya ito ng mas malapitan, sa ilalim ng liwanag ng kanyang deslem, napansin niya ang detalye. Ang paraan ng pagkakabuhol ng mahibla sa braso at binting ng manika. Hindi ito basta-basta. Mayroon itong pattern. Isang serye ng buhol na tila may sinusunod na disenyo. Isang estilong hindi pamilyar. Hindi gawa ng isang ordinaryong bata o magulang sa kanilang baryo. Ito ay may pirma. Isang pirma ng isang kulturang iba. Naalala niya ang magkwento ng kanyang lola. Mga kwento tungkol sa mga katutubong irayamang yan na naninirahan sa mas mataas at mas liblib na bahagi ng bundok Halcon. Isang komunidad na may sariling wika, sariling signing, at sariling malihim na itinatago mula sa mga tagabayan. Kinabukasan, nag-iwan siya ng bilin sa kanyang deputy. Hindi siya nagsuot ng kanyang uniforme. Nagsuot siya ng isang simpleng blusa at pantalon at naglakas sa isang landas na bihirang tahakin ng mga tagabayan. Ang hangin ay nag-iiba habang siya ay umaayat. Ang ingay nga baryo ay napapalitan ng tunog ng gubat. Nagsimula siyang makaramdam na siya ay pumapasok sa isang ibang mundo. Ang kanyang hinahanap ay si Apo Julian, isang matandang iginagalang hindi lamang ng kanyang tribo, kundi pati na rin ng mailang tagabayan na nakakakilala sa kanya. Siya ay isang babae lang, isang manggagamot, at isang tagapagtago ang magkwento. Nakita ni Elena si Apo Julian sa labas ng kanyang maliit na kubo, nakaupo sa isang pirasong kahoy, tahimik na nakmamasid sa kagubatan sa paligid. Ang kanyang mukha ay isang mapang panahon, babat kulubot
ay isang kuwento. Magandang umaga po. Apo, magalang nabati ni Elena. Tumingin si Apo Julian sa kanya. Ang kanyang mamata ay kalmado ngunit matalas. Tila kita nito hindi lamang ang itsura ni Elena, kundi pati na rin ang bigat na daladala nito. Magandang umaga, Kapitan. Matagal na rin mula nung huli kang umakyat dito. Inilabas ni Elena ang litrato ng manika. Gaya ang ginawa niya kay Kyle. Hindi niya ito. Basta'y nabot. Maingat niya itong inilapak sa isang maliit na bangko sa pagitan nila. Isang aling paggalang at pahingi ng tulong. Ang mamata ni Apo Julian ay nanatili sa litrato. Matagal. Ang kanyang kamay na dati payapang nakapatong sa kanyang matuhot ay bahagyang kumuyom. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Isang halo ng pag-alala at lungkot. Saan mo ito nahanap? Bata, tanong niya. Ang boses ay mahina. Halos isang bulong. Sa isang backpack po na natakpuan malapit sa tuktok. Sagot ni Elena. Kasama nga, mabuto nga, isang batang nawala 14 na taon na ang nakalipas. Tumango si Apo Julian. Isang mabagal at mabigat na pagtango. Tumingin siya sa malayo. Sa tuktok nga halkon na nababalutan ng manipis na ulap, may mga bagay sa bundok na hindi dapat ginagalaw. Sabi niya, may mga lugar na hindi dapat puntahan. At may miyataong nga nino. Sila ay gumagalaw sa dilim, kahit sa sikat ng araw. Mga taong anino ulit ni Elena. Sinusubukang unaway. Isang kulto, paglilinaw ng matanda. Naniniwala sila na ang mundo sa ibaba, ang mundo ninyo, ay isang sakit. Isang kanser na sumisira sa kaluluwa. At para hindi mahawa ang nga inosenteng bata, kailangan nilang anihin ang mga dalisay na binibago pa. Sila tuloy ang malanta sa inyong hardin. Ani, dalisay na binhi. Ang mga salitang iyon ay muling umaling-aw-ngaw. Mas malinaw, mas nakakatakot. Sino sila? Apo, ano ang gatawag? Sa kanila umiling si Apo Julian. Isang senyalas ng pag-ingat. Hindi sila nakapapakilala. Ngunit may isang lalaking bumababa minsan sa inyong baryo. Isang mangangaso. Ngunit hindi hayop ang kanyang hinahanap. Ano ang kanyang pangalanggit ni Elena? Nag-atubili ang matanda. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Tila tinitiyak na sila lamang ang nakakarini. Tinatawag nila siyang Silas. Silas. Ang pangalan ay parang isang susi na nagbukas ngang isang kinakalawang na baul sa pinakailalim ng alaala ni Elena. Bigla, ang imahe ay naging malino. Hindi na ito malabo. Isa siyang batang babae ulit, mga 8 taong gulang. Naglalaro siya malapit sa ilog. Hinahabol ang magkatutubi. Isang lalaking hindi niya kilala ang lumapit. Mayroon itong ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Inalok siya nito ngang isang piraso ngang kendi na nakabalot sa makulay na papel. Ngunit ang mamata nito malamig at walang laman. Bago pa niya maabot ang kendi, isang malakas ngunit nanginginig na kamay ang humila sa kanya palayo. Ang kanyang ina. Huwag na huwag kang tatanggap ng kahit ano mula sa mga taga-bundok. Bulong ang kanyang ina. Ang boses ay puno ng takot na. Hindi niya nantindihan nun. Sila ay kumukuha ang mga batang hindi masunurin. Ang lalaking iyon, si Silas. Ang mukha niya ay malinaw na ngayon sa isipan ni Elena. Ang kakaibang paniniwala ni Isabel. Ang gababala ni Apo Julian. At ang sarili niyang nakatagong alaala. 3 makahiwalay na hibla na ngayon ay nagbubuhol sa isang punto. Ngayon, naintindihan na ni Elena. Hindi ito isang simpleng kasong pakawala dahil sa isang aksidente. Ito ay isang sistema. Ito ay planado. Hindi na siya nag-iimbestiga ng isang nakaraang trahedya. Siya ay nanganggasong isang organisasyong patuloy na nabubuhay sa mga anino at ang kaalamang iyon ang nagbigay sa kanyang isang malamig at matatag na determinasyon. Ang susunod niyang pagharap kay Isabel ay hindi na isang pagtatanong. Ito ay isang paghuhusga. May comment ng hustisya kung naniniwala kang mananagot ang mataong anino. Huwag palampasin ang kasunod na kabanata para masaksihan ang nagbabagang pagharap ni Elena at Isabel. Ang panata ang isang ina
Ang sikat ng araw sa labas ay matindi. Ngunit sa loob na bahay ni Isabel, ang pakiramdam ay malamig at hindi gumagalaw. Tulad ng hangin sa loob ng isang mausoleo. Hindi na pumunta si Elena sa simbahan. Dumiretso siya sa bahay. Nagbukas ang pinto bago pa man siya kumatok, na parang si Isabel ay naghihintay na. Walang paligoy-ligoy. Walang pagbati. Inilapak ni Elena ang isang maliit na tape recorder sa lamasang kahoy sa pagitan nila at pinindot ang record. Ang maliit na pulang ilaw nito ay tila isang mata na nagmamasid sa dilim. Kilala mo ba ang isang lalaking nangangalang Silas? Aling Isabel simula ni Elena. Ang kanyang boses ay matata, walang emosyon. Parang isang siruhano na handa ng mag-opera. O dapat ko ba siyang tawagin na? Ang taong dumating dito 14 na taon na ang nakalipas para kunin si Maya. Ang pangalan ni Silas ang nagsilbing isang bato na bumasak sa kalmadong ibabaw ng lawa. Ang pader ng kapayapaan na maingat na itinayo ni Isabel sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magpakitang mabita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang emosyon sa nga matang nga babay maliban sa katahimikan. Galit. Isang malami, matuvit, at nakakapasong galit. Ano ang alam mo sa kaligtasan sagot ni Isabel? Ang kanyang boses na dating mahinahon ay biglang naging matalas at mapanghusga. Ano ang alam mo sa kadalisayan kayo sa ibaba? Nabubuhay kayo sa isang mundong bulok. Ang inyong magkakaluluwa ay nabubuhay sa dumi. At gusto ninyong isama ang lahat sa inyong pagkalunot. At si Maya iniligtas mo ba siya mula sa dumi na ito sa pamamagitan na pagpapaalam sa kanya na kunin tanong ni Elena? Ang bawat salita ay isang martilyong pumupukpo sa pader ni Isabel. Hindi ko siya iniligtas, sigaw ni Isabel. Biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang katahimikan ay sumabog at ang lumabas ay isang nag-aalab na panatisismo. Ipinagkaloob ko siya. Mayroon akong panata, isang panata na ilayo ang isa sa aking dugo mula sa mundong ito bago pa siya tuluyang mansahan ng inyong kasalanan sa labas ng bahay. Si Kyle ay kararating lang. Pagkatapos pag-usap nila ni Elena, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Isang maliit na ningas ng pag-asa o marahil ay galit ang pimali sa kawalan. Hindi na niya kayang manatili sa kanyang madilim na paggawaan at maghintay. Kailangan niyang kasagutan. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit napahinto siya sa may pintuan nang marinig niya ang sigaw. Isang sigaw na hindi niya kailanman narinig mula sa kanyang ina. Nakatayo si Jaron sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Hindi makagalaw. Nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Pinili ko para sa kanya ang buhay na walang hanggan sa isang lugar na dalisay, kaysa sa isang maikling buhay dito na punong kasalanan at pagdududa patuloy ni Isabel. Ang kanyang mamata ay nagniningas, tila nakikipag-usap sa isang hukom na hindi nakikita. Iyon ay isang sakripisyo, isang banal na sakripisyo na hindi ninyo maintindihan sakripisyo. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Kyle na parang isang malamig na pirasong bakal. Hindi na niya narinig ang masumunod na sinabi. Ang boses ng kanyang ina ay naging isang ugong na lamang, walang kahulugan. Ang imaheng isang mapagmahal na ina na tahimik na nagdarasal sa simbahan, na nakaalala, na nagluluksa, lahat na iyon ay gumuho sa isang iglap at ang mga piraso ay naging abo. Ang babaeng nasa loop ay hindi ang kanyang ina. Isa itong estranghero. Isa itong halimaw na nagsusuwat ng mukha ng kanyang ina sa loob ng 14 na taon. Ang huling malinaw na narinig niya bago siya dahan-dahang tumalikot ay ang sagot ni Isabel sa isang tanong na hindi niya narinig mula kay Elena. Hindi ko pinabayaan ang anak ko, Kapitan. Tinupat ko ang aking panata sa ang dalisay na binhi. Tahimikin na umatras si Kyle. Ang kanyang ngapa ay tila walang bigat, gumagalaw ng kusa. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang palayo mula sa buhay na kanyang nakilala. Hindi na siya malungkot. Hindi na siya nagsisisi. Ang naiwan na lamang sa loob niya ay isang malawak, nakakabingi, at malamig na kawalan. Ngunit sa gitnang kawalan na iyon, isang bagay ang nabuo. Isang layunin. Kailangan niyang mahanap ang lugar na iyon. Kailangan niyang makita ang taong gumuha sa kapatid niya. Lumakad siya.
Hindi pauwi, kundi patungo sa isang lugar na alam niyang makakatulong sa kanya. Ang opisina ni Elena. Hindi na bilang isang kapatid na nagluluksa, kundi bilang isang kakampi na uhaw sa katotohanan. Gaano man ito kapait. Ang tinig mula sa bundok. Ang gabi ay mabilis na bumagsak sa maliit na opisina ni Elena, na parang isang kumot na itim na biglang ibinalot sa buong baryo. Sa labas, ang tunong ngang buhay, ang tawa ng ngang bata, ang tahol ng aso ay unti-unti nang humihina, napapalitan ng isang malungkot na korong ang guliglig. Ngunit sa loob ni Kyle, isang bagyo ang nagsisimula pa lamang mabuo. Ang malawa na kawalan na bumalot sa kanya sa loob ng 14 na taon ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib at mas nakatuon, isang nag-apoy na galit. Isang galit na sa wakas ay mayroon ng pangalan at direksyon. Dumating siya sa opisina ni Elena na parang isang aninong lumitaw mula sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mabalikat ay hindi nahukot. Ang kanyang mamata ay hindi na nakatingin sa sahig. Ngayon, mayroon ng isang matigas at hindi matinag na apoy sa mga ito. Elena, sabi niya, ang boses ay matatak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang bakas ng pag-alinlangan. Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang usapan ninyo ng nanay. Tumingin si Elena sa kanya mula sa likod ng kanyang lamesa na puno ng papeles na ngayon ay tila walang halaga. Hindi na ito ang Kyle na nakita niya kanina sa malungkot na paggawaan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na isang biktimang nalulunod sa sariling kalungkutan. Isa na siyang mandirigma na naghahanap ng laban. Pupunta ako sa bundok, sabi ni Kyle. Ang bawat salita ay may bigat. Walang nakakaalam sa galandas to na tulad ko. Alam ko ang bawat puno, bawat pato, bawat lihim na sapa. Mas kilala ko ang halkon kaysa sa sarili kong palat. Hindi mo ako mapipigilan. Alam ni Elena na totoo ang sinasabi niya. Ang bundok ay naging kanlungan ni Kyle sa loob ng maraming taon. Isang lugar kung saan siya nagtatago mula sa mundo. Ngayon, ang kanlungan na iyon ay magiging isang larangan ng digmaan. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan. At sa totoo lang, hindi niya gusto. Kailangan niya ang kalaman ni Kyle. Kailangan niya ang apoy sa mga mata nito. Kinabukasan, bago pa man mahiwalay ang dilim at liwanag, isang maliit at piling grupo ang nagsimulang maglakbay paakyat. Si Elena, si Kyle, at dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan. Sina Reyes at Santos, mga lalaking tahimik ngunit may mga matang nakakakitang lahat. Walang ingay, walang anunsyo. Ang kanilang pag-alis ay isang sikreto, isang bulong sa hangin. Ang pag-akyat ay isang pagsubok na katawan at kaluban. Ang gubat ay siksik at hindi mapagbigay. Ang landas na minsang tinaha ni Kyle nung kanyang kabataan ay halos naburo ng kalikasan. Ang bawat oras na lumilipas ay nagdaragdag sa bigat ng kanilang magadala at sa kanilang pag-aalala. Ang kulto ay may 14 na taon para itago ang kanilang gabakas, para burahin ang kanilang pag-iral. Maraming beses silang naligaw, napunta sa mga paikot-ikot na landas na tila walang katapusan. Ang bundok ay tila isang malaking labirintong nagbabantay sa kanyang mga madilim na lihim, pagod, gutom, at halos nawawalan na enerhe pag-asa. Narating nila ang isang maliit na sapa na may malinaw na tubig. Habang sila ay nagpapahinga at uminom, isang batang lalaking mangyan, marahil ay nasa 10 taong gulang, ang biglang lumitaw mula sa mga puno. Nakita niya sila. Ang kanyang mata ay malaki at puno na pagtataka at kaunting takot. Hindi siya nagsalita. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalikot at tumakbo pabalik sa kagubatan na parang isang mailap na usa. Sandali, sigaw ni Elena. Ngunit huli na. Hayaan mo siya, sabi ni Kyle. May komunidad sila sa bandang itaas. Sundan natin siya. Sinundan nila ang mabakas na iniwan ng bata at dinala sila nito sa isang lugar na hindi nakikita sa anumang mapa. Isang maliit at nakatagong komunidad ng mga mangyan. Mga kubong gawa sa kawayan at pawit, nakatayo sa isang maliit na patak na lupa na parang isang lihim na hardin sa gitnang kagubatan.
Isang babae ang lumabas mula sa isa sa mga kubo para harapin sila. Siya ay marahil nasa huling bahagi ng kanyang 20 taon. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Ang kanyang balat ay kayumangimula sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang kwento ng kalungkutang mas matanda pa sa kanya. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawa ang isang matulis na sibat na gawa sa kawayan. Ang kanyang tindig ay nagpapakitang ang pagtatanggol. Ano ang kailangan ninyo sa aming lugar? Tanong niya. Ang boses ay matatag ngunit may bahid ng panginginig. Si Elena ang lumapit. Dahan-dahan ang kanyang mga kamay ay nakataas at walang laman para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Naghahanap kaming tulong, sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Naghahanap kami ng sagot tungkol sa isang batang nawala maraming taon na ang nakalipas. Tumingin ang babae sa kanilang na mukha. Isa, na parang sinusuri ang kanilang mga kaluluwa. Ang kanyang tingin ay nanatili ng mas matagal kay Kyle. Tila may nakikita siyang isang pamilyar na anino ng sakit sa mga mata nito. Hindi na nagsalita si Elena. Dahan-dahan niyang inilapak sa lupa ang backpack na dala niya. Mula sa loob nito, kinuha niya ang manikang abaka. Nang makitang babae ang manika, isang bagay salop niya ang biglang nabasak. Ang kanyang matatag na tindig ay biglang nanghina. Ang sibat ay bumagsak mula sa kanyang kamay at tumama sa lupa ng walang tunok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang halong hindi makapaniwalang gulat at matinding sakit. Pagkatapos, kinuha ni Elena ang huling piraso, ang metal na tag. Itinaas niya ito para makita ng babae ang manumarong nakaukit dito. 27. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ng babae. Isang tunok na matagal na niyang pinigilan. Dahan-dahan, nangginginig. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang damit sa kaliwang braso. At doon, sa kanyang balat, may isang paklat na halos hindi na makita. Ngunit naroon pa rin, parang isang multo. Isang paklat na hugis ng manumero 28. Siya si Maya. Bulong ng babay. Ang luha ay nagsimula ng bumuhos sa kanyang mapiski na parang isang ilog na sa wakas ay nakahanap ng daan. Ako si Liwe. Kasama niya ako. Doon, natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagyan ni Liwe at ang bulong ng hangin sa mga dahon. Salop nga niyang kubo, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubok at nagpipinta ng kulay kahel sa kalangitan. Ikinuwento ni Liwe ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang lugar na tinatawag na ang gitna, isang malamig at madilim na sistema ng mga kuweba kung saan ang araw ay isang alamat lamang. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang buhay na walang pangalan. Tanging mga numero lamang na itinata sa kanilang balat. Ang takot, ang gutom, ang absolutong katahimikan. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang batang babae na may numerong 27. Isang batang hindi nawawala ng pag-asa. Si Maya. Naging magkaibigan sila sa dilim. Sa pamamagitan ng mga lihim na bulong kapag walang nakakarinig at mga hawak ng kamay kapag walang nakatingin, si Maya ang gumawa ng manikang abaka para sa kanya. Ibla sa ibla. Isang regalo ng pagkakaibigan sa isang lugar na walang pagmamahal. At ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang pagtakas. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, nagawa nilang makalabas sa isang siwang na matagal na nilang pinaaralan. Tumatakbo sila sa gubat. Basang-basa. Natatakot. Ngunit sa unang pagkakataon, malaya. Ngunit narinig sila. Si Silas. Hinabol sila nito na parang mga hayop sa gubat. Narating nila ang isang bangin na may rumaragas ang tubig sa ibaba. Madulas ang mga bato dahil sa ulan. Si Liway ay nakatawid. Ngunit si Maya, nadulas siya. Sabi ni Liway. Ang kanyang boses ay basak na. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang nga mata ay puno ng sakit na ibinabahagi niya ngayon. Bago siya mahulog, hindi siya sumigaw. Tumingin lang siya sa akin. Ang kanyang nga mata parang sinasabi nitong, "Tumakbo ka, Liway. Mabuhay ka."
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kubo. Ang misteryo sa pagkamatay ni Maya ay nalutas na. Ngunit isang mas malaki at mas nakakatakot na kwento ang nagsisimula pa lamang. Ang salaysay ni Liwei ay hindi isang katapusan. Ito ay isang simula. Ang simula ng isang paglilitas. Tuminjin si Elena kay Kyle na ngayon ay tahimik na umiyak. Hindi na dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa sakit na katotohanan. Tumingin siya kay Liwei na sa wakas ay nagsalita pagkatapos ng 14 na taon ng pinataw na katahimikan at alam niya. Hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng hustisya para sa isang batang namatay. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban para sa mga batang posibleng nabubuhay pa sa dilim na iyon. Ang mapangaalala, ang gabi sa komunidad ng mga mangyan ay payapa. Ngunit para kina Elena, Kyle at Liwei, ito ay isang gabing punong multo at mga alaala. Sa liwanag ng isang maliit na lamparang dagaas na nagbibigay ng nanginginig na anino sa madingding ng kubo, si Liwei ay nagsimulang magsalita muli. Ang kanyang boses na kanina ay basag, ay unti-unting nakaroon ng lakas. Ang pagbubuhos ng katotohanan ay tila isang lason na sa wakas ay nailabas niya. Walang araw o gabi sa ang gitna. Simulan niya, ang kanyang tingin ay nasa sahig na kawayan. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Ang oras ay sinusukat lamang sa pagdating ng pagkain at sa pagod ng aming mga katawan. Inilarawan niya ang isang mundo ng bato at lamig. Ang gitna ay hindi isang gusaling itinayong tao, kundi isang natural na sistema ng mga kuweba na pinalaki at binago para maging isang kulungan. Ang kanilang mga silid ay maliliit na hok sa pader ng kuweba, madilim at mamasa-masa. Sapat lamang para sa isang bata na mahiga at iunat ang kanyang binti. Walang mapinto. Tanging ang dilim at ang hindi nakasulat na utos na huwag lumabas maliban kung tinawag. Bawal magsalita. Patuloy ni Liwei. At sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Elena. Ang tunog ay isang kasalanan? Ang pagiyak, ang pagtawa, ang pagbulong, lahat ay may parusa. Ang parusa, sabi niya, ay katahimikan din ang pagkakait ng pagkain sa loob ng isang buong araw. Ang pagkain, isang maliit na mangkok ng lugaw o kamote, ay iniiwan lamang sa isang maliit na siwang sa bato. Hindi nila nakikita kung sino ang nag-iwan nito. Tanging isang kamay na may guwantes na itim. Ang tanging liwanag ay mula sa ilang sulo na nakasabit sa malalaking bahagi ng kuweba na nagbibigay ng mahaba at nakakatakot na mga anino. At sa dilim na iyon, sa katahimikang iyon, natutunan nilang makipag-usap sa ibang paraan. Si Maya, matalino siya at matapang, sabi ni Liwei. At sa unang pagkakataon, isang bahagyang ngiti, isang mapait na ngiti, ang sumilay sa kanyang maalabi. Natutunan naming mag-usap gamit ang aming madaliri sa pamamagitan ng pagtapik sa pader ng aming masilid na makatabi. Isang tapik para sa o, dalawa para sa hindi. Tatlong mabilis na tapik para sa natatakot ako. Gumagawa kaming magkuwento sa aming maisipan para hindi kami mabalieve. Ikinuwento niya kung paano ginawa ni Maya ang manikang abaka sa tuwing dinadala sila para maglinis ng ibang bahagi ng kuweba. Si Maya ay lihim na kumukuha na maliliit na hibla mula sa mga lumang lubid na nakatambak. Sa dilim nga, kanyang malit na silit sa loob ng maraming linggo. Unti-unti, niya itong binuo. Para daw hindi ako makaramdam na naiisa. Bulong ni Liwei habang siya ay nagsasalita. Kumuha si Elena ng isang piraso ng uling mula sa apuyan at isang malapat na tuyong dahon ng saging. Liwei, sabi niya sa malumanay na boses, maaari mo bang iguhit para sa amin ang lahat ng naalala mo? Bawat pasilyo, bawat marka sa pader. Nagatubili si Liwei. Ang pagguhit nito ay nangangahulugang pagbabalik sa bilangguang iyon sa kanyang isipan. Ngunit tumingin siya kay Kyle at nakita niya ang mukha ni Maya sa mga matang ang kapatid nito. Isang determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Tumango siya. Gamit ang nanginit na kamay, kinuha niya ang uling.
Nagsimula siyang gumuhit. Ang uling ay gumawa ang maitim na marka sa dahon na unti-unting bumubuo ng isang mapa, ng isang bangungot. Ito ang bulwagan ng katahimikan. Sabi niya, iginuhit ang isang malaking bilog. Dito kami dinadala kapag kami ay bagong dating. Pinapatayog kami ron ng maraming oras hanggang sa matutunan naming huwag gumawa ng anumang ingay. Pagkatapos, gumuhit siya na, mahabang linya na, parang maugat. Ito ang pasilyo ng tulo ng tubig. Laging may tumutulong tubig mula sa itaas. Dito nakali niya ang aming masilid. Iginuhit niya ang maliliit na parisukat sa gilid ng pasilyo. At sa tabi ng dalawa, sa mga ito, isinulat niya ang numero 27 at 28. At dito, sabi niya, ang kanyang daliri ay nangiini habang iginuguhit ang isang malayong bahagi ng kuweba. Ito ang dulong hangin. Iginuhit niya ang isang maliit na marka sa dulo nito. May isang siwang sa itaas. Maliit lang. Ngunit sa gabi, kapag tahimik ang lahat, maririnig mo ang hangin mula sa labas. At kung minsan, namoy namin ang mga dahon at ang ulan. Doon namin nalaman na may labasan. Tuminjin si Kyle sa mapa. Ang kanyang mata ay matalas. Ang mabantay, si Silas, paano ninyo? Sila nalusutan wala sila sa gabi. Sagot ni Liway. At ito ang pinakamahalagang detalye sa lahat. Naniniwala sila na ang espiritu ng bundok ang nagbabantay sa amin sa gabi. Umalis sila paglubog ng araw at bumabalik lamang pagsikat nito. Ang kanilang takot sa mga espiritu ay mas malaki kaysa sa takot nila na kami ay makatakas. Isang bintana ng pagkakataon. Isang siwang sa kanilang perpektong sistema na dulot ng kanilang sariling pamahiin. Ang gabi ay lumalim habang ang mapangaalala ay nabubuo. Ito ay hindi perpekto. Ito ay puno ng buwang at matandang pananong, ngunit ito ay higit pa sa wala. Ito ay isang plano. Ang natitirang bahagi ang gabi ay ginugal ni na Elena at Kyle sa pag-aral ng mapa. Ikinumpara ni Kyle ang madireksyon sa kanyang kaalaman sa topografiya ng bundok. Ang pasilyo ngang tulong tubig kung tama ang hula ko. Ito ay tumatagbo sa ilalim ng lumang sapa malapit sa talong diwata. Sabi niya, ang kanyang isipan na dating puno ng kalungkutan ay gumagana na ngayon na parang isang tunay na estratehista. Ang gabi ay natapos na ang tatlo sa kanila ay nakayuko sa ibabaw na marupok na mapa. Hindi na ito isang simpleng dahon na may magamarka na uling. Ito na ang kanilang pag-asa. Isang simbolo ng pagsasanib ng batas na dala ni Elena, nakalamon sa bandok na tauklay ni Cole, at ang tapang isang nakaligtas na dala ni Liway. Mayroon na silang daan. Isang daan pabalik sa puso ng kadiliman. Ang gabi nagpaguhusga. Ang gabi ay bumaksa na parang isang itim na kumot sa ibabaw ng bundok halkon. Mabigat, basa, at walang bituin. Isang malamig na ambon ang walang tigil na bumubuhos, na ginawang mas madulas ang bawat dahon at bato at mas tahimik ang buong kagubatan. Ito ang perpektong gabi para sa mga multo o para sa magkataong gustong gumalaw na parang multo. Si Livey ay naiwan sa komunidad, isang desisyong mahirap ngunit kailangan para sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang papel sa kwentong ito ay natapos na. Naibigay na niya ang mapa. Ngayon, ang bigat ng pagpapatuloy ay nasa mga balikat ni na Elena at Kyle. Kasama ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan, sina Reyes at Santos. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay pabalik sa dilim. Si Kyle ang nangunguna, hindi na isang taong nalulunod sa kalungkutan, kundi isang gabay na may layunin. Ang kanyang paay, tila alam ang bawat ugat at bato sa lupa. Ang kanilang mga flashlight ay nakapatay. Ang kanilang tanging ilaw ay ang kaunting liwanag mula sa buwan na sumisilip sa maulap at ang kanilang matang sanay na sa dilim. Pagkatapos na halos 2 oras na pag-akyat, narating nila ang lugar na tinukoy ni Kyle, isang maliit na talon na ang tubig ay bumabagsa sa isang batuhan. Ang tunog ng tubig ay malakas, sapat na para itago ang kanilang ngayapa. Ayong sa mapa ni Liway, ang lihim na pasukan ay nasa likod ng agos ng tubig, isa-isa. Maingat. Tinawid nila ang madulas na batuhan. Ang malamig na tubig ay bumabasa sa kanilang mabota. Sa likod ng talon, sa isang pader ng bundok na natatakpan ng lumot, nakita nila ito. Isang makitid na siwang
halos hindi mapansin na tila isang natural na bita lamang sa bato. Ang hangin na lumalabas mula sa siwang ay malamig at may kakaibang amoy, isang halong amoy ng basang lupa, nabubulok na halaman, at isang bagay na mas malala. Ang amoy ng takot at kawalan ng pag-asa. Si Elena ang unang pumasok. Ang kanyang baril ay nasa kamay. Pagkatapos ay si Kyle at ang kanyang dalawang tauhan. Sa loob, ang malakas na tunog ng talon ay biglang nawala, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ritmikong tulongang tubig mula sa itaas at ang tunog ng kanilang sariling napahinga na tila napakalakas sa katahimikang iyon. Binuksan nila ang kanilang flashlight, ngunit itinutok lamang sa lupa. Ang masinag na ilaw ay naglakbay sa mapadan na kuweba. At doon nila nakita ang bakas ng buhay, ang pagdurusa, mga simpleng drawing na inukit sa bato gamit ang mas matulis na bato, isang bahay na may usok sa chimenea, isang araw na may mga sinag, isang bulaklak, nga pangarap ng batang hindi na nakakakitang labas. Ang ito ay mga tahimik na sigaw sa dilim habang sila ay mahingat na naglalakat sa pasilyong tulong tubig. Itinuto ni Kyle ang kanyang flashlight sa isang bahagi ng pada na malapit sa sahig. At doon, sa isang maliit na espasyo, may isang ukit na halos hindi na makita. Isang bulaklak, isang sampagwita, ang paboritong bulaklak ni Maya. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Kyle, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang pirma ng kanyang kapatid. Isang mensahe mula sa nakaraan. Tama silang daan sa dulong ng pasilyo. Narating nila ang lugar na pinakakinatatakutan nila. Ang mga huksa pade. Ang bawat isa ay may numerong makaspang na inukit sa itaas. 23. 24. Tumingin si Elena sa loob na isa. Walang laman. Ngunit may isang lumang banig na gawa sa dahon at isang maliit na mangkok na kahoy. At pagkatapos, narinig nila ito. Isang mahinang tunog, isang pag-ubo na pinipigilan. Pagkatapos ay isang mahinang pag-iyak na tila isang kuting galing dito sa isa sa mga hots sa dulo. Nakatinginan sila. Ito na. Oras na. Nagbigaying senya si Elena. Si Santos ay mananatili sa pasukan ng pasilyo para magbantay. Siya, si Kyle, at si Reyes ay dahan-dahan lalapi. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas sa kanilang mga dibdib na tila gustong kumabala. Narating nila ang kung saan nanggagaling ang tunog. Numero 31. Dahan-dahan, itinuto ni Elena ang kanyang flashlight sa loop. Isang batang babay, marahil ay nasa 10 taong gulang, ang nakaupo sa isang sulok. Mahigpit na yakap ang kanyang tuhod. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay punit-punit. At ang kanyang mata na nasilaw sa biglang liwanag ay puno energy, takot. Ngunit bago pa man makapagsalita si Elena, bago pa man niya masabing, "Huwag kang matakot," isang tunog mula sa likuran nila ang nagpatigil sa kanilang lahat. Isang tunog ng isang bato na natapakan, isang tunog na hindi galing sa kanila. Mabilis silang lumingon. Ang kanilang mga flashlight ay sabay-sabay na tumutok sa dulo ng madilim na pasilyo. Isang liwanag ang biglang sumindi. Isang sulo. At sa likod ng nanginginig na apoy, isang silweta ng isang malaking lalaki ang nakatayo. Hawa ang isang makapal na pirasong kahoy. Si Silas. Hindi siya umalis ngayong gabi. At narinig niya sila. Huminga ng malalim. Dahil ang susunod na eksena ay magpapatigil sa iyong pahinga. Nakikita mo ba ang pag-asa sa dilim ay taypang liwanag? Sa comment section para bigyan silang lakas. Dahil ang bawat anino ay may kuwento. Huwag na huwag kang kukurap. Ang pagtutuos. Ang katahimikan sa loob ng kuweba ay biglang nabasak. Ang paglitaw ni Silas ay parang isang bangungot na biglang nakatuto. Ang apoy mula sa kanyang sulo ay sumayaw sa mga pader na kuweba. Lumilikhang mahaba at nakakatakot na mga anino. Ang kanyang mukha na bahagyang nailawan
Hay, walang bakas ng gulat. Tanging isang malami at mapanuring tingin. Nakalimutan yata ninyong hindi ako laging umaalis. Sabi ni Silas. Ang kanyang boses ay malalim at tumalingaw-ngaw. Sa buong pasilyo, sa isang iglap, kumilos si Elena. Reyes, ilabas mo ang Bata Santos. Takipan mo sila, sigaw niya, habang itinututok ang kanyang baril kay Silas. Ngunit si Silas ay mabilis. Sa halip na sumugod, mabilis siyang tumalikot at tumakbo palayo. Papasok sa mas madidilim na bahagi ng kuweba. Isa itong patibong. Gusto niyang paghiwa-hiwalayin sila. Kael, huwag, sigaw ni Elena. Ngunit huli na. Ang galit na kinimkim ni Kael sa loob ng 14 na taon ay sumabog. Ang pag-iingat ay nawala. Napalitan ng isang primitibong pangangailangan na harapin ang halimaw na nasa harap niya. Tumakbo siya. Hinahabaw si Silas. Ang kanyang flashlight ay nangingini sa kanyang kamay. Kael, sigaw muli ni Elena. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon na ang dilim. Reyes, sundan mo si Kael. Huwag mo siyang iwanang mag-isa na iwan si Elena sa pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabok. Kailangan niyang protektahan ang bata. Ngunit hindi niya maaring babayaan ang kanyang katauhan. Ang simpleng rescue mission ay naging isang nakamamatay na laro ng pusa daga salop ng isang madilim na labirinto. Salop ngang mas malalalim na bahagi ng kuweba. Ang paghahabol ay nagpatuloy. Si Silas, nakabisado anggit bawat sulok inijeluga. Ay, tila isang aninong maylap. Ngunit si Kyle ay ginagabayan ng isang bagay na mas malakas kaysa sa kalaman sa lugar. Ginagabayan siya ang galit, narating nila ang isang mas malaking bulwagan. Isang espasyo na may mataas na kisame kung saan ang mga stalactite ay parang mangipin na nakabitin mula sa itaas. Uminto si Silas sa khidna at dahan-dahang humarap kay Kyle. Ikaw, sabi ni Silas. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Ang kapatid na lalaki. Ang duwag na hindi nagawang protektahan ang kanyang maliit na kapatid. Ang masalitang iyon ay tumamak kay Kyle na parang isang suntok sa sikmura. Nasaan siya, sigaw ni Kyle. Ang kanyang boses ay basak. Ang kapatid mo, tumawa si Silas. Isang tawang walang saya. Naging pagkain siyang bundok. Isang sakripisyong walang kabuluhan. Masyado siyang maingay. Masyado siyang palaban. Katulad mo. Iyon na ang huling gatong na kailangan. Sumugot si Kyle. Hindi na nag-isip. Ngunit si Silas ay handa. Sinalubong niya ang pagsugot ni Kyle gamit ang kanyang makapal na pamalo. Isang matinding labanan ang naganap. Ang tunog ng kanilang paglalaban ay umalingaw sa buong kuweba. Si Kyle ay mas malakas. Ngunit si Silas ay mas tuso. Sa isang mabilis na kilos, naipit ni Silas ang braso ni Kyle at itinula siya sa pada. Ang flashlight ni Kyle ay nahulog at nabasak. Ang tanging liwanag na lamang ay mula sa sulo ni Silas. Katulad na sabi ko, sabi ni Silas habang itinataas ang kanyang pamalo para sa isang huling nakamamatay na hampas. Duvak, ngunit sa sandaling iyon. Isang mahinang tunog ang narinig ni Kyle. Isang pagiyak. Ang pagiyak ng batang babae na inililigtas nila. Bigla, ang pulang ulap ng galit sa kanyang isipan ay nawala. Hindi ito tungkol sa paghiganti. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa batang iyon. Ito ay tungkol sa pagtiyak na walang ibang maya ang mararanasan ang sinapit ng kanyang kapatid. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Yumuko si Kyle. Umiwas sa hampas. Ang pamalo ni Silas ay tumama sa pader ng kuweba na lumikhang maspark. Sa pagkakataong iyon, ginamit ni Kyle ang kanyang katawan para itula si Silas na naging dahilan para mawalan ito ang balanse. Bumagsak si Silas sa lupa. Ang sulo ay gumulong palayo. Bago pa man siya makabangon, si Kyle ay nasa ibabaw na niya. Ang kanyang mga kamay ay nasalik ni Silas. Ito na ang pagkakataon niya. Isang kilos lang at matatapos na ang lahat. Ngunit ang mga mata ni Kyle ay tumingin sa dilim sa direksyon kung saan nanggagaling ang pag-iyak. Kung papatayin niya si Silas, ano ang pagkakaiba
Niya sa kanya, magiging isa rin siyang halimaw na nabubuhay sa dilim. Sa halip na higpitan ang kanyang hawak, binitawan niya ito. At sa halip, ginamit niya ang kanyang lakas para pilipitin ang braso ni Silas sa likod nito. Sa sandaling iyon, dumating si Regis at si Elena. Agad nilang tinulungan si Kyle. Tinalian nila si Silas gamit ang lubid na dala nila. Ang laban ay tapos na. Habang dinadala nila si Silas palayo, lumingon si Elena sa kanya. Sino ang pinuno ninyo? Tanong niya. Ngumiti lamang si Silas. Isang ngiting nakakakilabot. Ang bini ay naitanim na sa maraming lugar. Sabi niya, kahit patayin ninyo ang hardinero, hindi ninyo kayang bunutin ang lahat ng ugat. Ang masalitang iyon ay nag-iwan ng isang malamig na pakiramdam kay Elena. Nanalo sila sa laban. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Ang magalihim ng dugo, ang pagbabalik mula sa bundok ay tahimik, ngunit mabigat. Dala nila ang 6 na bata, mga batang payat, marumi, at may mga matang puno ng takot na matagal bago mawala. Dala rin nila si Silas, na ngayon ay tahimik na at walang emosyon, na parang isang estatwang bato. Ngunit ang pinakamabigat na gaway na naghihintay kay Elena sa ibaba. Ang pagharap kay Isabel. Kinabukasan, sa interrogation room ng malit na istasyon ng pulis, muling nakaharap ang dalawang babae. Ngunit ngayon, ang balansangang kapangyarihan ay nagbago na. Hindi nagsalita si Elena. Hindi siya nagtanong. Sa halip, sa kabilang silid na nakikita sa pamamagitan ng isang one-way mirror, dinala ang batang nailigtas. Binigyan silang malinis na damit, pagkain, at may kalaruan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, maririnig ang mahinang tunog nga kanilang paglalaro, na kanilang pag-usap. Tuminjin si Isabel sa salamin at sa unang pagkakataon, ang kanyang baluting pananampalataya ay tuluyang gumuho. Ang imahe nga batang iyon ang kanilang payat na braso, ang kanilang gupit na buhok, ang kanilang matang puno pa rin na alinlangan ang siyang bumasak sa kanya. Ang teorya nga dalisayan ay naging isang malupit na katotohanan sa harap niya. Hindi niya nakita ang mga naligtas na kaluluwa. Ang nakita niya ay mga ninakaw na pagkabata. Nagsimula siyang umiyak, hindi isang iyak ng pagsisisi, kundi isang iyak ng isang taong sa wakas ay nagising mula sa isang mahabang bangungot. Isang iyak para sa mga bata, isang iyak para kay Maya, at isang iyak para sa sarili niya. Hindi dapat ganito, bulong niya. Kung gayon, paano dapat? Isabel tanong ni Elena. Sa wakas, ay nagsalita. At doon, sa loob ng malamig na silid na iyon, ikinuwento ni Isabel ang tunay na lihim. Isang lihim na mas madilim at mas komplikado kaysa sa isang simpleng kulto. Si Silas, sabi niya, ay hindi ang pinuno. Isa lamang siyang tapat na aso. Ang tunay na nagpapatakbo ang dalisay na binhi ay isang paniniwalang ipinasa sa kanya. Isang pamana. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina. Isang babaeng lumaki rin sa loob ng isang katulad na sistema. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit sa halip na tumakas, siya ay nanatili. Siya ay binago. Naniwala siya. At nang mamatay ang maorihinal na pinuno, siya ang nagpatuloy nito. Isa, itong, sumba. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinalaki ako sa paniniwalang mayroon kaming isang espesyal na dugo. Isang dugong kailangang manatiling dalisay. At para mangyari iyon, bawat henerasyon, kailangang may isang mag-alay. Nakinig si Elena. Puno ennegrama panjinjilabot. Ang aking ina, inalay niya ang kanyang kapatid. Patuloy ni Isabel. At ako ang dapat na susunod. Ngunit nagkaroon ako ng 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Ang kanyang pag-alay kay Maya ay hindi lamang isang gawang pananampalataya sa isang kulto. Ito ay isang despradong pagtatangka na tuparin ang isang baluktot na tradisyon ng pamilya. Isang paraan para iligtas si Kael mula sa parehong kapalaran.
Isang gawang isang ina na ginawa, ang isang bagay na karumal-dumal sa ngalan ng isang uringang pag-ibig na siya lamang ang nakakaintindi. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kaso ay hindi lamang tungkol sa isang kulto na kumukuhang mabata. Ito ay tungkol sa isang bihak na naging bantay. Isang lason na ipinapasa mula sa ina papunta sa ana. Isang trahedya ng dugo. Naintindihan na ngayon ni Elena. Ang maugat na sinasabi ni Silas ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Hindi to basta-basta mabubunot. Dahil ang maugat na iyon ay nakatanim sa loob mismo ng pamilya. Sa loob mismo energy dugo. Ang hustisya ng batas ay may papataw. Ngunit ang magbilat na iniwan nito sa mga kaluluwa. Ang mga iyon ay mananatili magpakailanman. Ang pagilom nga sugat, lumipas ang ilang buwan. Ang ulan ay tumila at ang tag-araw ay dumating sa baryo. Nagdadala ng init at ng isang bagong simula. Ngunit ang baryo ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Ang kwento ni Namay at ng mga batang nawawala ay naging isang bulong, isang babala, isang pilat sa kolektibong alalang komunidad. Si Isabel ay tumanggap ng kanyang sentensya nang walang pagtutol. Sa huling araw ng kanyang paglilitis, hindi siya tumingin sa sinuman, tahimik lamang niyang tinanggap ang hatol na parang isang tao matagal lang nagsilbi sa kanyang sentensya sa loob ng sarili niyang isipan. Bago siya dalhin palayo, dinalaw siya ni Kyle sa huling pagkakataon. Walang salitang namagitan sa kanila. Inilagay lamang ni Kyle ang kanyang palad sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Hindi ito isang gawang kumpletong pagpapatawad, kundi ngang isang tahimik na pag-unawa sa isang trahedyang mas malaki kaysa sa kanilang dalawa. Si Liway ay hindi bumalik sa bundok. Pinili niyang manatili sa baryo. Sa tulang ng komunidad at na lokal na pamahalaan, nagtayo siyang isang maliit na bahay ampunan para sa mga batang nailigtas na walang pamilyang babalikan. Tinuruan niya sila hindi lamang magbasa at magsulat, kundi kung paano muling magtiwala, kung paano maglaro, kung paano muling maging bata. Ang lugar na iyon ay tinawag niyang Bahay Pag-asa, Silid 28. At si Kyle, bumalik siya sa kanyang paggawaan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang alikabo ay pinalitan ng sariwang amoy ng kahoy. Ang katahimikan ay pinalitan ng tunog ng lagari at martilyo. Ang una niyang ginawa ay hindi isang upuan o isang lamesa. Gumawa siya ng isang maliit at magandang panandang krus na gawa sa kahoy na nara. Sa isang maliit na burol na tanaw ang baryo, itinayo nila ang libingan ni Maya. Walang laman, ngunit puno ang naalaala. Si Kyle mismo ang naglagay ng panandang krus sa lupa. Sa gitna nito, inukit niya ang isang perpektong bulaklak ng sambagwita. Isang hapon, silang tatlo, si Elena, si Kyle, at si Liway ay tumayo sa harap na libingan. Hindi para magluksa, kundi para mag-alala at mangako. Inilapak ni Elena ang manikang abaka sa paanan ng krus. Si Kyle ay naglagay ng isang sariwang bulaklak ng sambagwita. Si Liway ay tahimik lamang na nakatayo. Ngunit sa kanyang mamata, wala na ang takot. Tanging kapayapaan. Ang hangin ay umihip. Dala ang amoy ng mabulalak at ng lupa. Ang kadiliman ay maaring manahan sa pinakamalalim na bahagi ng bundok o sa pinakailalim ng puso ng tao. Ngunit hindi nito kailanman kayang tuluyang patay ng liwanag ng alaala, ng tapang, at ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang kwento ng pagkawala ni Maya ay natapos na. Ngunit ang kwento ng kanilang pagilom at ng pag-asang dalangang batang muling natututong umiti ay nagsisimula pa lamang. Hindi lamang ito kwentong isang misteryo, kundi isang testamento sa pambihirang katatagan ng isang tao at sa lakas ng isang komunidad. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa pinakamadilim na kabanatang ng buhay, ang isang munting tinig na katotohanan ay sapat na para magdala ng liwanag at pag-asa. Ang pagilom ay posible kahit gaano pa kalalim ang sugat. Ano ang gabaji na paglalakbay na ito ang pinakatumimo? Sa inyong puso ay comment ang inyong naisip kung napukaw ng kwentong. Ito ang inyong diwa. Sana'y isa lang-alang ninyong mag-subscribe sa LOP Kwento upang patuloy
tayong maglakbay ng magkakasama sa mga ganitong salaysay. Maraming salamat sa pag-iing kasama ko hanggang sa dulo. Ingat kayo palagi.